Yo, what's up? Magandang araw sa atin lahat, mga Lodi. Red chip sa atin lahat. Mga kapwa ka motorista, mga nagmumotor dyan, mga rider na kagaya ko. Mag-ingat tayo sa pagbibiyahe at pagmumotor, right? Daan-daan lang tayo sa pagpapatakbo. Nasa minimum lang tayo na speed. And then, attentive tayo sa daan, right? Ngayong araw ay papasilip ko sa inyo itong mga na-upgrade ko at nabago ko dito sa motor ko na Winner X, right? Ito Winner X, yes, yan sa Winner X, maludi, right? Ang una-una ay pinakauna kong nabago dito sa aking Winner X EBS edition o racing variant na EBS is ang kanyang extension ng fender. Yan. So na-order ko pa ito sa Vietnam, galing pa ito ng Vietnam, mga Lodi. Dumating ito sa akin almost 3 weeks bago dumating ito. Na-order ko ito sa Lazada, so galing pa ng Vietnam. Ito siya, extension niya na fender. So kaya binili ko ito dahil para iwas talsik na madumi dito sa mga loob ng makina. Ayan, lang sa ganun ay hindi siya madumi, at least malinis pa rin at saka hindi tatalsik sa loob, right? So ito ang una ko na binili at saka in order sa Lazada. So yan, extension para hindi tatalsik. Intended for Winner X naman ito siya. So ganyan, may tatlo siya na bolt. So ito yung padala niya na bolt. Saka yun, ito binili ko na sa gitna dahil mayroon ba ding butas kasi ito. So binutasan ko lang. Pangalawa, itong kanyang Street King na version 2 na side mirror. Ito, right? Ayan. Okay, ayan. So pinalitan ko yung stock niya dahil ang taas naman kasi mahaba. Ayan. Mataas yung stock nito. Ayun. Ito, okay, right. And then pangalawa, itong kanyang gauge protector, mga Lodi, ito. So white ang aking order, plain white. So yan, kita na Winner, right? So dagdag protection ito sa gauge niya nang sa ganun na hindi siya magagasgas kalaunan. So nang sa ganun itatagal ang kanyang gauge. Kaya in order ko itong gauge protector para safety rin itong kanyang dashboard kumbaga. Alright, and then ang pangalawa, mga Lodi, pangalawa na ba? Pangatlo pala, ikatatlo, itong kanyang radiator cover. Ayan. So yan, makikita is malalaki ang kanyang butas. So ito ang pinili ko dahil makakalusot pa rin ng hangin, although mayroon siyang radiator cover. Ayaw ko kasi yung masyadong close naman yung radiator na wala ng hangin na papasok. So ito ang nagustuhan ko, mainam ito, malalaki ang butas. So bali HRC ang brand nito, HRC. Ayan. So mayroon lang siyang pangalan diyan sa gitna na HRC brand. So ganito ang napili ko na radiator cover. So maganda rin siya, alloy ito siya, aluminum ang siya, alloy ang kanyang and then mayroon dito ang bolt niya at saka nandoon yun, right? So dagdag protection at dagdag pogi points na rin sa Winner X natin. Alright,
And then ang ikaapat, ano pa, ibutin natin itong signal light protector. Ayan, so mayroon akong nabasa sa YouTube at napanood na napuputol pala ito mga lodi, napuputol pala ito pag masagi. Ayan, so although plastic lang itong nakalagay dito, so inag-order ako nito. So bali ano ito, flat bar. Ayan, yan ang forma. And then nandun yung mga bolts. So nilagyan ko ito ng, pinahiran ko ito ng grasa para hindi kakalawangin. So yan, may mga dumikit-dikit na mga buhangin. So yan yung ano niya mga lodi. So ito yung signal light protector. Alright, okay, so ito yung kanyang signal light protector. At sa ganun ay kung masagi man ito, hindi siya mapuputol. So ito lang ang masasagi, ang flat bar na yan, right? And then ang last na install ko dito sa Venerex ay itong kanyang step grill. Ayan, step grill version 2 pa rin ito, version 2. So cute siya, bali titanium ang kulay. So ito ganito round, and then titanium ang kulay. So itong dalawa na ito napupold ito. Ayan, bali extension yan, extension niya ito. Kung in case na ilagyan, maglagay tayo ng bag, ano mang ilagay natin dito. And then at the same time mayroon din itong spring na clip. Ayan, so ganyan, malawak na. So naglagay din ako ng tali just in case na may itatali ako at mayroon akong bibilihin o mamalingki ako, dito ko tatalian para hindi mahulog. Right, so ito yung last na inano ko, binili ko itong step grill na titanium. Okay, ayan, so far is okay naman. And then yung kanyang remote ay bumili rin ako ng strap na Honda, nakapangalan na Honda, para na sa ganun ay nailalagay ko sa aking bulsa. At the same time hindi siya mawala. Huwag naman sana, dahil mahirap na mawala dahil hindi na-under tong ating motor kasi keyless ito siya mga lodi. So ito yung aking motor na racing edition, so BB Fireblade kumbaga. Ayan ng kanyang formaan, diba? So although stock pa itong kanyang tambutso, so wala akong plano na papalitan itong stock na muffler. At pang-anim pala mga lodi ay ang kanyang, nag-extend ako ng fender dito sa may shock, rear shock. Ayan, so para hindi matatalamsikan yung kanyang rear shock. So yan ang aking ginawa, binutasan ko yung dalawa dan nilagyan ko na dipcon plastic and steel epoxy para sigurado na walang tatagos na tubig at buhangin at lupa. So yan, so at the same time safety ang ating rear shock. Ayan mga lodi, para safety. Ayan, okay, yan. So ito ang aking mga binago at mga dinagdagan dito sa aking motor. Nang sa ganun ay safety siya, na wala siyang although dito lang naman ako sa mga labas ako nag upgrade at saka naglagay ng mga protection, at the same time dagdag points. So ito isa na rin ito, extension niya. So although stock pa rin, ng iba pinapalitan ng single shifter, so nakakangawit yon, nakakangalay kumbaga, mag-abante kasi dito, mag-atras hanggang dito na yan. So ganito pala pa rin.
hindi ko man din masabi na ayaw ko mag upgrade, pero okay na ako dito sa stock mga lodi, right? Okay, and then itong stock sprocket, hindi ko pa rin siya papalitan dahil ang iba pinapalitan ito para dagdag speed daw. So sa akin so far kontento naman ako sa hatak niya at saka speed, although hindi ko pa ito na top speed kasi ang takbo under braking pa, brake in pa kasi itong motor ko nasa 50 to 60 pa lang. Soft brake in kasi ang ginagawa ko. So pag although magpa 500 kilometers na ang odo niya, mag-change oil ako din pag magwa 1,000 na, doon ko na isusubukan ang kanyang speed. So alalay lang yung speed, hindi naman sabihin natin na hahataw tayo mga lodi, mahirap na. So ito is may charger port na rin siya ng cellphone, yan. Ganito kasi ang sa ABS sa racing edition. Ayan, stock lahat ito, wala dito sa ang iba. Ginagago ko, may mga binili ako, step grill, protector sa bago, itong version 2 na Street King na side mirror, and then ito signal light protector, and then itong kanyang step grill, right? Yan na, so far okay naman itong ating performance ng motor ko, wala akong masabi mga lodi. So ayan, so ginagamit ko lang dito sa bahay sa amin, hindi naman din ako lumalabas na malayuan dahil wala pang ORCR at saka ang plate number. Kaya pumunta ako last day, wala pa daw siyang plate number. So saka lang ako lalabas kung mayroon na mailayo ko ito siya, dahil huhulihin pa rin ito mga lodi. Wala pa siyang papel, wala pang plate number, wala pang ORCR, wala akong hinawakan na ORCR at plate number, kaya hindi pa pwede na idadaan sa checkpoint. So dito ko lang birinik in sa amin hanggang nakaabot ng 400 hanggang mag 500 kilometers ang kanyang naabot. Hindi ko naman yun kinuha ng isang araw lang. So sa loob ng 3 linggo o 4 na linggo, paunti-unti lang, every day o every other day, sa loob ng 10 kilometro sa isang araw, ganun, hanggang naabot ko ang ganun na speed, kilometer na naabot ko. So far wala naman ako masasabi dito sa Winner X. Maganda ang performance, saka kakaiba, unlike sa aking Raider FI na talagang tested and proven na ito sa hatawan. So magkaiba kasi sila ng bore. Ito 62mm, ito yun 58 ba, 57 o 58mm. So medyo mas malaki itong bore and stroke nito, piston yun is mas maliit, pero bumawi rin naman ito sa mga features niya. Ang dami nitong features nitong motor na to, anong Winner X na to. So doon ko nagustuhan. So although hindi naman tayo humahataw ng gaya dati na top speed, so wala naman tayo sa era ng racing. So although hindi naman ako mahilig sa racing, pero may time din na nagta-top speed ako, pero alalay lang, mahirap na. So the Winner X is nasa minimum lang or nasa balance, kumbaga, ang kanyang speed, balance ang power, balance ang performance. So hindi rin namin natin masabi na pinakamahina na ito na underbone. So malalaman lang dahil bago pa man lang ito, ilang buwan pa lang ito.
nakuha ko last month. So first gin ito siya, although dumating ito sa January or February dito sa Pilipinas. So na-acquired ko ito is December last year. So magwa 1 year na, magwa 1 month na next week. So hinahanap ko yung para break in niya hanggang maabil ko yung eksakto na break in niya. Although pwede ko naman ito ihataw, pero ang ginawa ko is soft break in para wala tayong masabi at walang problema sa engine, right? And then alaga lang tayo sa engine oil, and then i-change oil ko ito baka susunod na araw dahil ano na, naabot na, na-reach niya na ang 500 kilometers. So first change oil yun siya, then magwa 1,000 second change oil. So the reach is okay na siya. Then hintayin ko na lang na darating yung ORCR niya at ang plate number, nang sa ganun ay maibibiyahe ko na at lulong ride, right? I-shout out Lodi, magandang araw sa atin lahat at salamat sa iyong panonood. Okay, right.